Floating font o yung parang mga nakalutang na letra, paano nga ba natin gawin? Okay, mapagpalang araw sa lahat. Marami nagtatanong sa akin kung anong apps daw ba yung ginagamit ko sa paggawa ng ganitong font. Sa totoo lang po, wala naman akong ginagamit na apps o mga edit na ginagawa para gumawa ng ganitong klase ng font. Well, kung gusto nyo matutunan, ituturo ko sa video na to. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin nyo hanggang dulo. Bali, may setup na tayo. Ito po yung mga kulay na gagamitin natin. Dark turquoise, light turquoise, pwede rin pang alternative dyan is steel. Tapos yung brown natin, ayan, ipang-mix natin dun sa mga nakalatag na ink caps. Yan, large ink cap. Nag-drop na ako ng black kanina dyan. Tapos 10 drops naman sa brown. Tapos pinuno ko lang siya ng special solution o kaya witch hazel o distilled water kung anong meron kayo. Tapos solid black yung katabi niya na ink. Bali yun sa solid black, ito po yung ginagawa natin. Kinukuha na natin yung mga dark part ng mga font na gagawin natin kasi ito po yung mga nakatagong part. Kumbaga, kung may idea kayo sa source of light na tinatawag ng mga artist, bali ganito rin po yun. Ang tama ng ilaw nito is nasa kaliwang bahagi na itaas. Tapos yung madidilim na part at saka yung may shadow niya is nasa ibabang kanan naman. Bali dito sa magiging shadow niya, kanina nagprint na ako ng dalawa. Yun yung tinato natin nung una. Tapos ito yung pang stencil uli natin. Bali pare siya ng size para balance lang yung paggawa natin ng anino tsaka yung pinakapangalan na tinato natin. So yan, ibabang gawing kanan yung lagay ng shadow para magmukha siyang nakalutang. So ito na yung kaninang minix natin na brown at saka yung wash, yung 5 drops tsaka brown ng pinagmix natin kanina. Ito na po yung gagawin natin na shadow. Ito na po yung bagong stencil natin na nilagay. Yun po yung diskarte ko sa paggawa ng shadow. 2 beses ako nag-stencil dun sa part na yon. Yun po yung diskarte na ginagawa ko para hindi na po ako mahirapan mag-edit ng mga design kasi baka mas nakakalito lang kung gagawin ko yun. Kaya ganun yung naisip ko, 2 print na lang tapos magkahiwalay ko siyang ididikit sa balat. Bali dito magkukulay na ako ng pinaka font na ginagawa natin. So ito na po yung dark turquoise. Tapos blending ng light turquoise. Pwede rin pang alternative sa light turquoise. Pwede po kayong gumamit ng teal. Tapos mag-highlights pa tayo dyan. Gamit ang puti para mas lalo siyang umangat, magmukhang realistic, naka-float o parang nakalutang. Bali sa size naman ng needle na ginamit natin, ang gamit natin 5RL at saka 7M1 naman para sa shading. Yung 5RL ginamit ko na rin pang shade dun sa mga black. Minsan po pwede rin naman natin gamitin pang shade yung mga liner na needle, lalo na yung mga maliliit lang naman na part na kailangan kulayan. Kahit anong design pa po, pwede nating ipang shade yung mga liner needle kung kinakailangan, lalo na sa mga sulok-sulok, yan yung mga kantuhan, pwede po nating ipang shade yan. Bali dito tinapos na natin yung first letter para mas maipakita ko rin sa inyo kung ano yung resulta ng mga kulay na ginamit natin mula sa black, sa shadow, sa dark turquoise, tsaka light turquoise, tapos yung highlight na ginawa natin. At yun, maraming salamat sa panonood. Kung may natutunan ka at nag-enjoy sa panonood ng video nito, paki-follow and share, pero pusuan mo muna bago mo i-share. Muli, ako si Nads Galarpe ng Nads Tutorial. Hanggang sa mga susunod na video, God bless sa atin lahat at maraming salamat.